Just recently, we celebrated the 10th anniversary of the final and binding 2016 Arbitral Award, which stands as a definite benchmark for the interpretation and application of the UNCLOS. This is not a claim that we advance alone, nor is it one that we will abandon. Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad, sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamala sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Sa nalalabing 2 taon ng administrasyon, tatapusin natin ang mga nasimulan at tutuparin ang ating pangako sa sambayanan. My beloved countrymen, let us continue the work that we have started to make the Philippines the country that Filipinos deserve. There is no nobler cause than this. We do this for our children. We do this for our future. We can but do this because we love our country and we love our people. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Mabuhay! Well, doon ako napapalakpak mga kaistorya sa part na EPIRA law at saka doon sa system laws. Kanina pa nga, dinidiscuss ko na yun. Although hindi nabanggit, yun pong oil deregulation law, sa puntong ito, gusto kong sabihin na may part na naiintindihan ko ang presidente kasi mabigat yun, mga kaistorya. Walang sino ang presidente ng Pilipinas after late and former President Fidel Ramos ang nagawang tanggalin ang oil deregulation law dahil mabigat ang makakapangga doon ng presidente, mga kaistorya. But somehow, kumbaga nakonsol naman po tayo mga kaistorya doon sa EPIRA law at saka doon sa system laws. Para sa mga hindi nakakaintindi kung ano yung system laws, mga kaistorya, yan ay parte ng bill ng kuryente natin na binabayaran natin. Yan po yung mga kuryente na nawala halimbawa sa Meralco, sa pamamagitan ng halimbawa ninakaw na kuryente, halimbawa mga nagja-jumper, malaki rin ang halaga noon. Binabayaran niya ng mga legal na konsumidores ng kuryente. Isipin ninyo, kuryenteng hindi natin kinonsumo, talagang hindi ko po mga kaistorya mapipigilang pumalakpak si Mark ng Congressman Mark po mga kaistorya ng Pangasinan, nagsusulong po ng nuclear energy sa Pilipinas. Mga kaistorya. So lastly, ang pinalakpakan ko talaga at hindi ko magagawang hindi palakpakan ayun pong tungkol sa West Philippine Sea. Kilala nyo ako mga kaistorya. Although kanina may mga part na tayo may mga nababati ko sa atin pong presidente, ngayon naiintindihan na ninyo ako. Dahil sa napanood ninyo na SONA ni PBBM, narinig ninyo mismong si Congressman Martin Romualdez, nabakbakan. Di ba mga kaistorya? At tayo ay masaya dahil napapakinggan tayo ng gobyerno. Sabi ko nga sa inyo mga kaistorya, hindi po tayo marinig ng gobyerno kung hindi natin kakalampagin. Yung kanina nagagalit sa akin, siguro ngayon naiintindihan na ninyo ako. Ngayon, tungkol sa West Philippine Sea, yun talaga mga kaistorya. Yun talaga. Dami-dami kong content tungkol sa West Philippine Sea at sa China
At talagang iminumulat ko ang sambayanang Pilipino sa kahalagahan po ng West Philippine Sea. Naiintindihan na po ninyo ngayon mga kaistorya, no? Yung paninindigan ni Juan Historiador, at naiintindihan ninyo ngayon kung bakit ganon yung mga sinabi ko kanina. So hindi na ako mag-i-explain pa dahil understood naman, mga kaistorya. Palagay ko, mas madali akong maiintindihan ng mga solid at pioneer na kaistorya natin na kilala ang paninindigan ng inyong lingkod. Hindi ko na ito tatagalan pa, mga kaistorya, kasi ano pa naman sasabihin ko? Tapos na ang sona. Diba? Salamat sa inyong lahat ng mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shout out po sa inyong lahat at maraming salamat higit kanino man sa atin pong Panginoon. Ulit, hindi po ako anti-government. Ako nga po ay pro-government. Pero ganun man ako ay pro-government, ay hindi po ako pipikit sa mali na nakikita ko sa gobyerno dahil ang paninindigan ko nga po ay doon lang ako sa tama at sa totoo. Uulitin ko po, hindi ako anti-government dahil hindi ako lalaban sa gobyerno. Bawal po sa amin yung lumaban sa gobyerno. Mga kaistorya. Hindi rin tayo mananawagan na patalsikin, pababain, pabagsakin si PBBM o ang gobyerno natin. Masama yung ganun. Mga kaistorya. So ngayon, naiintindihan na ninyo ako. Palagay ko, mas ma-appreciate na ninyo ngayon yung mga ipinaglalaban ko at yung mga sinasabi ko, ang mga kaistorya, na kahit pa may mga pagkakataon tayo po, mga kaistorya, ay kumakalampag sa gobyerno. Ganun dapat Ang paniniwala ko, dapat patas ka. Mga kaistorya. Okay. Hanggang dyan na lamang po, mga kaistorya. Sa susunod po ulit natin na content. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas. Salamat po.